Detalye sa pagbilanggo ni Sara Diskaya dahil sa matinding pagnanakaw at corruption. Sara Diskaya, tuluyang inaresto na ng NBI dahil nasa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ito ang buong istorya. Opisyal na inaresto na ng National Bureau of Investigation o NBI ang contractor na si Sara Diskaya. Matapos na lumabas na ang warrant of arrest laban sa kanya noong Huwebes. Ang pag-aresto sa kanya ay kaugnay na sa Ghost Flood Control Project nila sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng 96.5 million pesos. Ayon sa tagapagsalita ng NBI, 2 warrant of arrest ang inihain laban kay Sara. Ang warrant para sa paglabag sa Republic Act 3019 o ang Philippine Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay may piyansang 90,000 pesos habang ang warrant para sa malversation ay non-bailable. Sumailalim muna siya sa ilang procedures at medical check-up matapos ang pag-aresto sa kanya. Dinala naman siya sa NBI detention facility sa Muntinlupa nitong Biyernes. Isinama siya para dumalo sa pagdinig na isinagawa ng Department of Justice o DOJ sa reklamong inihain ng Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa kanya. Nasilayan naman ng publiko na suot-suot na ni Sara Diskaya ang yellow shirt na may markang detainee. Naging sarcastic naman siya sa kanyang reaksyon sa pag-aresto sa kanya. Ilan sarcastic na pagsagot niya sa mga reporter. "Halika! Closer gusto mo? Halika, closer. Nahihiya naman ako sa inyo." "Sorry, what's your name again? You want to know what cologne I'm wearing so you can report it as well." "Happy? Happy, yes." Samantalang inaresto rin ng pulisya ang presidente ng St. Timothy Construction na si Maria Roma Rimando na kamag-anak ng asawa ni Sara na si Curly. Nakakulong si Rimando sa custodial facility ng Pasig City Police. Inaasahang ibabalik naman si Sara sa korte sa Cebu City kung saan haharapin niya ang mga kaso laban sa kanya. Sa unang ulat ng NBI na nagtapos nga ang pagdinig ng DOJ sa hapon nitong Biyernes at ang flight papuntang Cebu ay pansamantalang nakaschedule bandang 4:00 ng hapon. Dahil sumailalim pa siya sa ilang proceedings. Ang akusadong si Sara Diskaya ay pinalipad patungong Cebu noong Biyernes ng gabi. At agad na inilagay sa kustodiya ng NBI Central Visayas o NBI 7 pagdating sa Mactan Cebu International Airport. Agad na sinigurado ng mga operatiba ng NBI 7 si Sara sa pagkalapag at sinimulang iproseso ang paglipat nito sa kustodiya ng korte. Inihatid siya palabas ng arrival area sa ilalim ng mahigpit na seguridad at inilipat sa detention van ng NBI 7. Ipinaliwanag naman ng NBI ng agarang pagbabalik ng warrant sa issuing court ay kinakailangan sa ilalim ng procedural rules. Dahil ito ay nagpapahintulot sa korte na mag-schedule ng arraignment. Once the warrant is returned, the court will be scheduling the arraignment where the accused will be informed of the charges and enter her plea. Binanggit din na nasa korte na ang desisyon kung ikukulong si Diskaya sa Cebu habang naghihintay ng paglilitis o ililipat sa ibang detention facility. Nilinaw ng mga otoridad na ang proyekto ay ganap na binayaran, ngunit hindi kailanman ginawa. Ang natuklasang ito ay nagtulak sa tanggapan ng ombudsman na magsampa ng mga kasong kriminal laban kay Diskaya at 9 na iba pang mga respondent. Matatandaang noong December 5, nagsampa ang Office of the Ombudsman ng mga kasong kriminal sa Digos Regional Trial Court laban sa ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Kasama si Diskaya at ilang iba pa dahil sa maanumalyang 96.5 million pesos Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ang mga kaso ay inilipat sa Lapu-Lapu Regional Trial Court. Ang proyekto ay idineklara na naitapos at ganap na binayaran noong 2022 ngunit sa inspeksyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG noong September 2025 na pag-alamang wala ito.
Bago pa man lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya, voluntaryong sumuko na siya sa NBI. Kilala nga si Sara Diskaya na may-ari ng St. Timothy Construction na sumuko sa NBI noong December 9. Matapos masangkot sa maanumalyang flood control projects. Ang mga Diskaya ay nagmamay-ari ng 2 sa 15 construction firms na na-corner sa pinakamaraming bilang ng flood control projects mula sa gobyerno mula 2022 hanggang 2025. Sa nakalipas na 3 taon, ang mga kumpanya ng Diskaya ay nakakuha ng humigit kumulang 31 billion pesos na halaga ng mga kontrata sa infrastruktura ng gobyerno. Kabilang ang mga flood control projects. Naunang isinuko naman ng mag-asawang Diskaya sa Bureau of Customs o BOC ang kanilang milyon-milyong halaga ng mga mamahaling sasakyan. Ibinenta ng BOC sa auction ang 5 sa mga mamahaling sasakyan ng mga Diskayas na nagkakahalaga ng halos 50 million pesos. Sa tuluyang pag-aresto kay Sara, nasiyahan ang publiko at sa wakas ay unti-unti nang nakamit ang hustisya laban sa korupsyong kinakaharap ng bansa. Binigyang linaw naman ng mga otoridad na walang espesyal na pagtrato na ibibigay sa kontraktor na nakatalaga sa isang detention facility sa Lapu-Lapu City. Kasama ang 8 iba pang mga individual na inakusahan na sangkot sa isang multi-million flood control projects. That's the order of the DOJ Secretary to give them no special treatment. Treat them as ordinary criminals. They will join other inmates. There will be no special room for them. Inilahad din na ang arraignment ng mga kaso ay nakatakda sa 1 at 2 linggo ng Enero sa susunod na taon. Kung sakaling magsampa ng karagdagang mga kaso laban sa akusado, papayagan lamang silang dumalo sa mga pagdinig sa korte sa pamamagitan ng online na video conference. Samantalang, sa pag-aresto kay Sara, pinahintulutan naman ng mga otoridad na makausap ng saglit niya ang kanyang mga anak. Matatanda ang binasag niya ang kanyang katahimikan at nagbigay ng kanyang reaksyon matapos voluntaryo siyang sumuko sa NBI. Kung saan saad niya na nahihirapan umano siya sa sitwasyon nila, lalo na ang pagkakalayo niya sa asawa at mga anak nila. Inihayag na rin ang kampo ni Sara na matagal na nilang pinaghandaan ang sitwasyong ito umpisa pa lamang ng pagputok ng issue. Giit pa ng kampo na napag-usapan na nila kung ano ang mga susunod na hakbang nila upang labanan ang kaso. Ano ang masasabi niyo sa pagbilanggo kay Sara Diskaya dahil sa Ghost Flood Control Project at corruption na kaso niya? Just comment below.